may magandang may magandang bangayan na nangyari between Richard Gomez and Erwin Tulfo O pakinggan natin ito, magandang panoorin ito mga bossing yung bakbakan ng dalawa. Napanood ko to nung isang araw, dapat re-reactionan ko pero sabi ko mapag nag-live na lang ako para lahat tayo live na makapag-ano. Ito ngayon si Tulfo mga bossing, ang epal naman kasi nito O isa pa tong epal. Katulad, speaking of epal, speaking of dating kakampi na kalaban na ngayon, eto, ang pinaka-exhibit number, exhibit A, si Erwin Tulfo. Dating kakampi ng mga Duterte, tama tong sinasabi mo Senator Barbers, ito, opinion lang namin, huwag kang magagalit Wala kang word of honor. Why? Ang ganda ng mga sinabi mo kay PRRD nun Tapos ngayon biglang ganyan na. So, dismayado ba kami? Oo. Ako hindi ako madidismaya kung nabayaran ka. Kasi sabi ko nga, pera yan Mahirap talaga tanggihan yan. Hindi ka ba nateros na tumatanggi sa pera ganun talaga buhay. Sabi nga nila, kung kailangan mo ng pera, kumuha kang pera, matatapatan ka ng pera. Well, kung hindi ka binayaran, yun ang tanong nating matindi. Kung bakit, paano, anong nagtulak sa'yo para biglang magbago ka ng posisyon? Biglang complete 360. So, para sa akin, wala kang word of honor. Kung nagsasalita ka ng maganda noon, hindi ka naman nabayaran, pero nagsasalita ka na ng pangit ngayon, wala kang palabra de honor. Wala kang isang salita. So, sinong politiko o sinong tao ang maniniwala sa isang tao na walang isang salita? 'Di ba? So, yun ang natin. Ngayon, eto naman si Erwin Tulfo, mga bossing. Ito naman si Erwin Tulfo, ang problema naman nito, umepal siya dito sa plenaryo. Siguro wala siyang maisip. Kakabuntot niya kay Martin Romualdez, wala siyang maisip na pwede niyang alam mo yun, yung pwede niyang masabi dito sa plenaryo. Puta, syempre media siya. Ano ba ako, media ako? I need to represent media. Syempre, medyo wala akong ingay Wala akong mga panukala, hindi ako katulad ng Quadcom na poging-pogi ngayon, yung mga nasa Quadcom dahil ang dami nilang mga exposure, wala akong exposure Teka, it's my time to shine, sabi niya. So dito ako, pupunta ako sa plenaryo, tapos mag-i-English ako dito. I will English. And pag magmumukha akong statesman sa speech na gagawin ko, yung pala, putragis yan, pinagtawanan siya ni Richard Gomez. Kasi, yung pinagyayabang niya, na panukala niya dito, putang na, hindi pala siya may akda. Hindi naman pala siya may gawa. Alam mong hindi niya ginagawa yung kanyang leksyon bilang isang kongresista, kaya ipinamukha sa kanya ni Richard Gomez na, huy, anong iniepal mo? Ako nagpanukala niyan. Anong iniepal mo? Ginawa na namin yan. Anong sinisigaw-sigaw mo dito? Ano sinasabi dito kasi ni Tulfo na, kaya ako, ganito ang gagawin ko. Ganyan. O sabi ni Richard, ginawa na namin yan nung nakaraang Congress pa Tapos ang biglang nagkumambyo siya. Hindi nga, kaya nga pinapaalala ko. Hindi mo pinapaalala Nag-i-speech ka dyan as if ikaw yung nakaisip nung panukala na yun nakabinbin na pala yun sa Senado. Naipasa na pala yun ng Congress sa Senado, nakabinbin na lang sa kanila. Napahiya ngayon ito si tanga. Sabi ko sa inyo, eto, politiko din to. Tayo nang yan, politiko din ito. The moment na bumaliktad ito at naging kakampi ng mga kawatan ito, alam ko na kagad, sabi ko, politiko talaga ito mga to. Kaya nga nung nag-aaral ako, nung tinitingnan ko, kasi bilib na bilib ako sa mga Tulfo Oo, lahat tayo bilib na bilib sa mga Tulfo. Bilib na bilib tayo kay Rapi, dito, kay Ben. Pero nung tiningnan ko, mga bossing, etong tatlong to, wag na si Ben, itong dalawa na lang, si Rapi at si Erwin, tiningnan ko, puta, wala silang binanatang malaking politiko. Wala silang binanatan na malaking tao. Lahat ng mga binabanatan nila, puros mga barangay level. Hindi, totoo yun. So, paano naging matatapang ito? Paano naging siga ang mga to kung ang binabanatan lang nila yung kaya nila? Kapag hindi na nila kaya, hindi na nila binabanatan, panis pala sila sa atin.
'Di ba? Kasi tayo kahit papaano binabanatan natin presidente, putang ina, naliligo tayo ng kaso. Naliligo tayo ng death threat araw-araw. Araw-araw kinakana natin yung mga congressman. Araw-araw kinakana natin yung mga kawatan sa pamahalaan. Araw-araw binabanatan natin yung mga pagkakamali ng ng DILG, pagkakamali ng PNP, pagkakamali ng DOJ. Kutsa buti pa pala tayo. Ano tayo? Buti tayo may mga binabanatan tayo na hindi natin kaya. Hindi talaga natin kaya. Hindi naman natin kaya Malacanang. PNP, DILG, DOJ. Hindi natin kaya. Congress. Hindi natin kaya yan. Sino ba naman tayo? Pero at least tayo pumapalag tayo dahil alam natin na yun ang tama. Pero ang masaklap, pag tiningnan mo, i-review ninyo, balikan ninyo yung mga Raffy Tulfo in action. Tingnan ninyo kung sinong malalaking tao ang binangga nila doon. May mga koronel, merong mga ganito, mga ganyan. Pero wala talaga yung mga si Ben Tulfo, ano yan? Hindi ako Leon Quizon. Ibang klase si Ben. Tsaka hindi naman kiniklaim ni Ben Tulfo na siya ang tagapagtanggol ng bayang Pilipinas eh. Hindi katulad netong dalwan to eh. Oh, hindi ba? O sige, pakinggan natin itong magandang bakbakan na ito ni Tulfo at saka ni Richard Gomez. A critical matter concerning Section 21 A critical matter ano yan? of Republic Act. A critical matter concerning Section 21 A critical matter concerning Section 21. Ang putang ina, kala mo rapper, magaling lang mag-English. Hindi lahat na magaling mag-English sir matalino. Si Bongbong Marcos ang galing din mag-English pero iengot-engot. Hindi na uso 'yan, yung paislang-islang sa paislang-islang. Hindi na uso 'yan. Halatang-halatang kanu ka eh. Kaya 'di ba nagkaroon nga ng issue ito, hindi na confirm ito sa DSWD dahil kanu. Tangina, paano naging ACT-CIS party list to? Representative to kung Amerikano to. of Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, which mandates the inclusion of media representatives. O hindi natin minamaliit Defenders of the Sun. Yung skandalo sa mga mag-aasawa, yun lang naman yung natutulungan talaga. So, mayroon din naman mga malalaki. Hindi nga lang yung ine-expect natin na paglaban sa katiwalian, paglaban sa corruption, paglaban sa mga smuggler, paglaban sa mga adik. Wala silang tinututukan na ganun eh. Nakikita nyo? Pero napakaswerte ng Pilipinas kasi may Raffy Tulfo in action na takbuhan ng mga maliliit na mga nagrereklamo. Okay yun. Maganda yun. Hindi natin dinidiscredit yun. Ang sinasabi ko lang, real talk lang, wala talagang malalaki na mga issue na masasabi mong ipinanalo itong magkapatid na ito, si Raffy at saka si Erwin. Wala talaga. Oo, pero yung mga ginagawa nilang pagtulong sa mga OFW, sa mga gwardiya, niloloko ng asawa, niloloko ng boyfriend, somewhat, ano pa rin yun? It counts. Kaya lang, ine-expect ko bilang isang senador, ikaw bilang isang congressman, ine-expect ko na madami ng mga tiwali na mapapakulong kayo or at least man lang mapapakasuhan kayo. Mapapaimbestigahan ninyo sa mga committee ninyo. 'Di ba? Sana. Wala eh. Yung smuggling, wala. Yung mga corruption, wala rin kayong imik. So doon lang ako nakukulangan. Bilib na bilib ako sa Raffy Tulfo in action, okay 'yun. Nakatulong sila sa mamamayang Pilipino, ayos 'yun. Kaya lang bilang isang senador dapat medyo mas lumalim na yung yung kaya nyong asikasuhin ng mga kaso. Hindi na lang sana yung mga pambarangay, pang mag-asawa. Kailangan talagang bumangga kayo doon sa mga kasi nire-represent nyo rin lang naman yung tao. Tinutulungan nyo na rin lang naman yung tao. Di sana large scale na yung pagtulong natin sa tao. Ano yun? Yung mga usapang kabit-kabit, iwan na natin yan sa estasyon. Senador na ako, meron na akong access sa mga intelligence information. Di gamitin ko na yon. Sino tong smuggler ng sibuyas? Smuggler ng ganito, smuggler ng ganyan. Yung nahuli sa Alitagtag, dapat yan, imbestigahan natin yan. Ganito, ganyan. Yung flood control system, 1.4
4 billion per day, pero baha pa rin. Simulan natin yung investigasyon diyan. Dapat ganun. Yung malalaki na, yung sa pool na talaga yung ano, yung bawat Pilipino, hindi yung alam mo yun, petty crimes lang. Yun lang naman. Pero wala tayong sinasabing pangit yun or mali yun. Maganda yun. It's just that we're expecting more. Kasi tumakbo ka na as senador eh. Kasi hindi ako mag-expect sa iyo ng bongga kung hindi ka senador. Eh senador ka na eh, may power ka na eh. Dapat mas malaki na yung scale ng mga saklaw ng mga kaso na hinahawakan mo. As signatories in the inventory of confiscated drug-related items. While this provision was crafted to enhance transparency in anti-drug operations, I submit that it is time for us to revisit and devolve this responsibility to better suited entities, Mr. Speaker. The inclusion of media representatives represents or presents significant challenges and risks. Media practitioners who are civilians are placed in potentially life-threatening situations when required to participate in such operations. Exposing them to these risks. Ayan. Kasi matagal na yan nakasama talaga sa sistema, lalong-lalo na pag buy-bust operations, kapag ang gustong mangyari, medyo delikado to eh. Kasi sa buy-bust operation, kailangan, halimbawa yung mga buy-bust operation, tapos yung mga search warrants, ayan. Kailangan kasi may media, merong barangay representative, tapos merong private representative para masasabi mo, kumbaga check and balances yun. Para sa mga police operations, malalaman mo na walang tanim-taniman ng ebidensya, taniman ng ng kung ano man yung sinesearch nila para maano natin na legitimate talaga yung operation. Meron kailangan niya mag-adhere sa na yun, sa mga requirements na yun na yun nga yung nangyayari ngayon na nagkakaroon na ng mga search operations, nagkakaroon na ng mga taniman ng mga ebidensya kasi nga wala na yung mga hindi na nasusunod yung protocol, which is dapat may barangay, may private entity, tapos may media na magsasabi na legitimate yung operasyon na yan. Tapos ganito talaga karami yung na yan, yung halimbawa nakuhan droga doon, 1 kilo, so kasama sila doon sa inventory, tapos papipirmahin sila. Papipirmahin sila doon sa inventory. Yun yung gustong tanggalin. Na dapat sa operations may media, may barangay at saka may entity, tapos mayroong private entity, pero dapat hindi na sila pipirma. Kasi sobrang delikado nun para sa mga media, sabi nila. Kasi nga, kung halimbawa, drug cartel yan, o sino yung pumirma sa ebidensya, wala namang kakayanan yung media person na yun na protektahan yung sarili niya. Kasi nga, yung mga pulis din, yung mga drug lord, di ba? Ganyan naman sa Pilipinas. Mamamatay ngayon tong media. Yun yung gusto nilang tanggalin. So para maging transparent, para maging para magkaroon ng check and balance doon sa operasyon ng pulis, isinasama itong mga media, itong mga barangay, and so on and so forth. Yun yung na yun. Ngayon gustong tanggalin yung part kung saan sa inventaryo kailangan pumirma nitong mga testigo doon. Yun yung gustong tanggalin na kung makapagyabang ito si Tulfo, parang siya may akda. Compromises not only their safety, but also that of their families, Mr. Speaker. Moreover, involving media representatives in law enforcement task raises concerns about their independence and neutrality. Journalists are meant to act as impartial watchdogs of government actions, holding public officials accountable from an objective stance. Requiring their direct participation, Mr. Speaker, in these operations undermines their role and may cast doubt on their credibility and impartiality. It is imperative that we devolve this responsibility to more appropriate witnesses
who are already empowered under the law. Section 21 of RA 9165 already mandates the presence of Department of Justice representatives and barangay officials as witnesses in this process, Mr. Speaker. These individuals are better suited to fulfill the role of ensuring transparency and accountability in documentation of confiscated drug-related items. Additionally, we can enhance existing safeguards to further promote transparency. Di ba? Ang galing niya eh. Alam mo dito, kung ano yung kinainisan ni Richard Gomez dito, kung makapagsalita siya, akala mo siya may akda. Kung makapagsalita siya, akala mo siya yung nakaisip, siya lang ang nakaisip nun. So pinapanukala niya pa lang, putang ina, nasa Senado na pala. Ang punto rito, putang ina, kung makapagsalita ka niyan, parang pagkagaling-galing mo, pero hindi mo muna ni-research whether meron na bang ganyang batas or may ganito na bang panukala. Ay na research din, sir. Sunod ka kasi ng sunod kay Tambaloslos sa pagbibigay ng ayuda eh. Research mo din. Kung yung bang sinasabi mo, meron na tayong current na resolution o current na batas na nagawa, request na nagawa noon pang mga nakaraang Congress. Makapagsalita tayo, parang ikaw lang nakaisip niyan eh. Parang tali-talino mo na ikaw, panukala mo ito eh. Without involving media personnel, like comprehensive video documentation can serve as a reliable and tamper-proof record of the inventory process, ensuring accountability without requiring physical witness to be present in dangerous environments. Increased training and oversight for DOJ and barangay representatives can strengthen their ability to act as effective witnesses. By devolving, Mr. Speaker, this responsibility to individuals already mandated and equipped for this role, we can preserve the safety of our media professionals, uphold journalistic. Di alam mo, okay ako sa mga Tulfo eh. Until naging tikom sila eh dito sa mga corruption sa gobyerno eh. Okay ako sa mga Tulfo. Gustong-gusto ko sila eh. Yung brand nung politics nila, nung pamumuno nila na matapang, okay ako sa kanila eh. Until, puta, ito bumaliktad. Kumampito sa mga bumubugbog sa dati niyang amo. Sila Greco Bellica, kahit anong mangyari, hindi sila bumaliktad. Sila Robin Padilla. Yung mga talagang matatag na nagtatanggol sa mga Duterte, hindi bumaliktad. Sila Doc Lorraine Badoy, yung mga dating mga secretaries ni PRRD, hindi bumaliktad. Etong kupal na to, bumaliktad. Bumaliktad itong kumag na to. Doon ako inis na inis. Kasi bilib na bilib ako dito eh. Gustong-gusto ko talaga tong mga to dahil nung kasama natin sila sa pagtatanggol sa mga Duterte, nung nakaupo may mga Duterte, nung nasa gabinete sila ni Duterte, tuwan-tuwa ako sa kanila eh. Raffy Tulfo, tuwan-tuwa din ako dun eh. Magaling naman talaga yun until bigla siyang naging tahimik. Biglang nawala yung hearing niya tungkol sa PCSO. Yung pinapatawag niya yung Michael Ma, siya nagbigay ng pangalan nun, bigla siyang nanahimik. Doon ako inis na inis. Na okay naman sila noon, pero nung naging mga politiko na, putang ina, biglang mga naging supot na. Ano yun? Para lang manalo? Nung nanalo na, wala na? Budol din sila. Mambubudol din kayo. Diba? Anong pinagkaiba ninyo kay Bongbong Marcos na binudol yung taong bayan? Kung ang ine-expect sa inyo ng taong bayan, magigi kayo sanang mga magsisilbing pulis, magsisilbing harang sa lahat ng kahayupan sa gobyerno. Kayo mismo yung parang ngayon nagpoprotekta na doon sa mga katiwalian, doon sa mga kahayupan. Hindi na natuloy yung mga inquiries ninyo. Yung matapang na pagtatanong ninyo doon sa mga iniimbestigahan dyan sa PCS. Sa PCSO, mabigat yun ha. Putang ina, linggo-linggo may nananalo. Nasaan na yun? Biglang nawala. Independence and maintain the integrity of anti-drug operations. Mr. Speaker,
I urge this esteemed chamber to consider an amendment to Section 21 of Republic Act Ayan o, 916. kalinaw nung sinabi niya. I am requesting for this chamber to amend, baguhin, amend yung Republic Act blah blah blah. Tayo na, di ba? So, dito, sinasabi niya, tingnan niyo kung gaano kasinungaling to si Tulfo ah. Sinasabi niya dito sa speech niya, nagre-request ako na i-amend ng chairman ng committee, ng Speaker of the House, i-amend etong particular na batas na to para blah blah blah. Yung mga media, ganito, ganyan, di ba? O, tinanin nyo, paano siya sitahin dito at kung paano siya magsisinungaling kapag binira na siya dito ni Richard Gomez. 5. Replacing media representatives with more suitable alternatives while reinforcing mechanisms for accountability and transparency. Let us act decisively to modernize this law and ensure its implementation aligns with our commitment to safety, justice, and good governance. Thank you, Mr. Speaker and my colleagues, and I look forward to our deliberations on this matter soon. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. I would like to find out from the good congressman if you are a member of the anti-drugs committee. No, I am not my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are what were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. Ayan. Natanong na siya. Oh, so, sir, anong balita? Ayan, balikan natin. What were you again, Mr. Speaker? Ano ka na pala? Ano na nga palang posisyon mo, sir? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. Kasi yun committee ni ni Richard Gomez yun eh. 'Di ba siya yung MAD? 'Di ba mamamayang ayaw sa droga? Ganun siya eh. So, tinanong niya. Alam mo ba sir na very active kami diyan? Alam mo ba na ay na talagang pinagugulan namin ng panahon 'yan? Alam mo ba 'yon? Na kung makapagsalita ka ngayon parang ang daming kakulangan nung Republic Act 9165. Alam mo ba na nakafocus kami diyan? At alam mo ba na napakarami na namin mga revisions, napakarami na namin mga ginawang amendments diyan sa diyan sa Republic Act na 'yan. O tingnan niyo sagot. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware. Aware ka pala. So aware ka na So you are aware. Sabi nga ni Richard, ang galing ni Richard dito. Putang ina, ang galing ni Richard dito. So you're aware. Yes, I'm aware. Oh, aware ka. Okay. Aware ka. Aware ka. Pero hindi mo alam na yung sinasabi mo ngayon, nagawa na namin. Pero aware ka, tingnan niyo kung gaano kakambyo tong mokong na to. Mr. Speaker, thank you. If you're aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? Yon, ang ganda. Ang galing ni Goma rito. Putang ina, pumogi. Alam mo, banas na ako rito kay Goma eh. Visit na ako dito kay Goma nung mga nakaraan eh. Dati nga pinapalo ko to eh. Yung yung pagluluto-luto nito. Putang ina, inunfollow ko nga to sa visit ko sa kanya eh. Kasi medyo hindi ko rin nagugustuhan yung mga pilantik ng dila nito sa gobyerno ng Duterte eh. Pero putya na bilib ako sa kanya rito. Sabi ko hindi porket artista mga bossing hindi porket artista walang alam. Marami mga artista na mga politiko na marurunong din at magagaling din at na-embrace na nila yung pagiging politiko. Yung mindset ng pagiging politiko, na-embrace na nila. Tandaan ninyo
magaling ang mga artista sa pag-memorize ng kanilang mga linya. Magaling 'yan na mag-characterize. Oo, mahusay 'yan sila magpanggap. So, ang ibig ko sabihin, kapagka ikaw daw naglo-law, kailangan daw magaling kang mag-memorize. Oo, yun daw. Kailangan mahusay ka sa memorization. Lahat ng mga jurisprudence kailangan alam mo. Lahat ng mga batas, at least man lang alam mo kung ano yung pupuntahan mo doon sa constitution natin para i-review at whether magamit mo yon sa sa iyong mga kaso. So magagaling 'tong mga 'to mag-memorize, magaling 'to makatanda ng mga linya nila at magaling 'to mag-characterize ng mga sarili nila. So, kumpara dito kay Tulfo, dito nakikita natin na sa tagal-tagal din ni Tulfo sa pagiging broadcaster, exposed sa mga issue ng bayan natin, putya tila mo, wala talaga siyang alam sa trabaho niya. Hindi niya alam na maano siya na etong mga ginagawa niya na 'tong mga propaganda niya diyan sa Kongreso, hindi niya alam na sasabog sa mukha niya. So tinanong siya ngayon ni Richard dito, ano ang purpose nung speech mo? Anong purpose? O tingnan niyo sagot niya. I don't know if my distinguished colleague was present when I was Tanganang yabang pa, 'di ba? Hindi ko alam kung nakikinig ka, Richard. Pero kakasabi ko lang. Kalinaw-linaw. Sabi nga ni Richard, alam ko, narinig ko, kaya nga tinatanong ko, anong purpose ng kotang yabang niya, 'di ba? Anong purpose ng ng speech mo na 'yan? Narinig ko yung speech mo. Yung purpose hindi ko maintindihan. Kasi sinabi mo naman na alam mo na we are on top of this batas, na ni-research mo yung batas na 'yan, I assume alam mo na may mga amendments na tayo dyan nung nakaraang Congress pa. Na yung ini-speech mo ngayon, nagawa na namin noon pa. So anong purpose nung speech mo ngayon kung nagawa na namin yan noon pa? Doon siya nadali ni Goma. Ang yabang niya pa. I don't know if my colleague is listening or not. O patay ka ngayon dahil sa kayabangan mo. mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. Inulit niya. So, ang galing ni Richard Gomez dito. So, kinonfirma ko kung naiintindihan mo ba talaga yung batas 9125. Ay, 9165 ba yun? No? Kung ano man yung batas na yun. So, kinumpirma niya doon ng payabang na hindi niya naiintindihan talaga. Oh, tinan ninyo. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, RA 9165 was passed already in the last Congress. Oy, Jacqueline! Mabuhay ka! Kamusta ka na, tito? Tatay ko to eh. Itong AirPods ko na to talagang pag nakita nyo to, parang anak talaga ako nito. Magkamukha kami nito eh. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that? Patay tayo dyan. Hindi niya naintindihan po. Takina. Yan sinasabi ko sa iyo, Tulfo, kayabang-yabang mo eh. Minsan pag mayabang, kailangan matalino din. So can you repeat that? Tayo na ikaw pala hindi nakikinig eh. Ang linaw-linaw nung sinabi ni Richard eh. Di mo naintindihan, yabang-yabang mo kanina eh. I believe my colleague is not listening. Gumaganong ka pa eh. Tapos ito biglang, again, can you repeat? Pucha, patay ka dito, Tulfo. Nadali ka nung artista lang. Kaya bang-yabang nyo pa naman, kung matahin ninyo yung mga artista, ganun-ganun na lang. Tapos lumalabas, mas may alam pa pala sa iyo yung artista. Mr. Speaker. Tagalogin ko po. Yan, Tagalogin na. English ka kasi ng English.
Utang ina. Nasa Pilipinas ka naman, English ka ng English. Inalagyan mo pa ng accent para magmukha matalino ka. O tatagalogin na ni Goma para mas maintindihan mo. Magaling ka magsalita ng English pero hindi ka naman yata marunong umintindi ng English. Kasi nung ini-English ka ni Richard, di mo naman naintindihan. Pero nung nagsasalita ka ng English kanina, parang galing-galing mo naman. Tagalogin na para maintindihan mo. Aware po ba tayo na in Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po. Ay sos, putang ina, yan tayo eh. Ang sabi mo kanina, Mr. Chair, I'm requesting for you to approve the amendment. Yun ang ni-request mo, nagre-request ka. It's as if ikaw ang birth child mo yun. Yung idea na yun. It's as if ikaw lang ang nakaisip nun. Tinanong ka ni Goma, naintindihan mo ba yung 9165? Oo, kamo. Okay, naintindihan mo pala. Oo. Okay. So anong purpose ng speech mo kung naintindihan mo pala? Hindi ka yata nakikinig eh. Kasi nga ganito, ganyan. So napag-aralan mo yung batas at sinasabi mong hindi ako nakikinig, pero hindi mo alam na meron na tayong batas na ginawa para dyan. Ba't mo nire-request ngayon sa chairman o sa Speaker of the House? Sa speaker, ba't mo nire-request sa speaker kung matagal na nating naipasa yan? Di ba pag-uulit ng trabaho yan? So ang sinasabi mo, fina-follow up mo, hindi ka nagfa-follow up, Tulfo. Ang linaw nung sinabi mo, I am requesting Chairman or I am requesting Mr. Speaker for us to amend the law. Inamend na po nga yan, sabi ni Richard. Kaya nga tinanong kanya kung inaral mo ba talaga yung batas? Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.